Ayan mga ka-viewers, tingnan nyo naman yung ating first day of snow dito sa Regina. Good morning mga ka-viewers. Welcome back Morning. sa Morning aming mga viewers. channel. So nagas mo na si Dodong. Buti na lang yung gas ko ngayon. Bumaba siya. 146.9. 2 cents. 2 cents yung ibinaba. Mapapansin po nyo yung ating kapaligiran. Ayan, gloomy. Oo, tsaka malamig po ngayon. Hindi na may parang may kasamang ambon. Ang forecast po kagabi dito sa amin ay meron siyang, sabi daw may snow pero wala naman. Hindi naman siya pumatak. At ayan, ang pumatak ngayon ay ulan. Pero kung mapapansin mo pa, parang medyo may ano, oo, parang may snow konti. Kaya lang pagbagsak matutunaw agad. Kaya sabi nga nila, 'di ba, pagka ganito na yung panahon, fall hanggang winter, parang nakakalungkot. So na naman sa nito. Oo, nakakalungkot, tapos yun, nakakasakit ng ulo dahil lumalamig na, sipon, ubo, uso na naman. Kaya isa po yun sa ano, dahilan bakit sabi nga nila nag-aalisan yung mga tao dito sa Canada dahil sa sobrang haba ng winter at yun ay nakaka-apekto sa ano, sa mood ng tao, nagkakaroon ng iba ng problema sa mental health dahil alam mo yun, nadidepress sa sobrang, siguro yung palaging ano lang, parang nasa bahay, hindi makakalabas, trabaho bahay lang, so walang activity masyado sa labas, hindi makakagala ng maayos, walang, kung baga kung unlike yung summer, di ba, makakapag-camping, walking sa labas, pero yung ganitong panahon, limitado lang talaga yung magiging kilos mo, more on bahay, trabaho, ganun lang. Ano yung may napanood ako na sa YouTube? Galing na explanation niya bakit nag-aalisan yung mga tao sa Canada. Hindi lang sa mga foreign workers or yung mga immigrant. Hindi lang yung mga immigrant yung mga nag-aalisan, Oo. kundi yung mga citizen din dito. At saka yung mga Canadian din mismo na mga able pa na gusto hanap ng mga warm na lugar. Yun, may nabasa nga ako sa Google na ang sabi, umalis sila ng Canada, nagpuntang Europe, tapos alam mo yun, alaki daw ng na-save nila. So yun naman, maliban sa winter yung, diba, inaayawan ng iba dito, ang isa naman sa rason nila bakit sila umalis ay yung sobrang taas ng cost of living. So nung lumipat daw sila sa Europe, ang laki daw ng natipid nila. Kumbaga parang umabot ng mga 3,000 Canadian dollars yung natipid nila. So biruin mo yun, no, ang laki ng ano, pagkakaiba ng cost of living nila dito kumpara nung nasa Europe na. Ganda yung napanood ko. Yung 10 reasons why people living in Canada. Hindi lang unang-una yan. Yung isa sa mga rason, yung matinding Taglamig lamig, dito. 6 months. Kahit sabihin mo wala ng snow o wala pang snow, malamig pa rin. Gaya nito, fall pa lang, syempre malamig na. So hanggang spring na po yun. Akala mo yung winter over na, tapos na, pero hindi pa pala. Malamig pa rin talaga. Isa sa mga rason yan. Tapos yung biglang pagtaas ng mga renta, Oo. Yung isa sa mga sa rason din housing. yan. Tapos yung mababang pasahod, isa yun. Isa sa mga rason yun na nabanggit niya. Reason naman ng mga Canadian. Parang
affected nga tayo eh kasi parang hindi na raw Canada ang ano. Parang hindi na raw Canada ang lugar nila. Kasi Crowded na, parang wala nang, hindi na sila peaceful ba? Yun ang pagkakaano nila. ang pagkasabi. Oo. Kaya Kasi yung ibang iba, lahi na yung iba nagmo-move out na papunta ng mga ibang bansa. small town or small town kasi siyempre kunti yung mga tao doon eh. Yung iba naman pumupunta sa mga warm na lugar. Dahil ayaw nila yung gantong ano. Hanggang siguro parang habang kasi tumatanda ka, parang ayaw na rin nila ng sobrang lamig, ano? Pero kung isipin mo, parang totoo naman na galing lang, nagdadrive ako. So yan po, lumalakas yung patak ng snow. Ayan. Kasi yung forecast kagahapon, sabi 9 o'clock hanggang 10. So yun ngayon may ano nga. Meron nga siyang patak-patak ngayon. Ayan mga ka-viewers. Tingnan nyo naman yung ating first day of snow dito sa Regina. So yan. Meron ng snow finally. Finally, inaabangan. Tuwa ka pa. Siyempre! Wala, sa una yan, talagang ano ka, masaya ka. Pero sa kalaunan, masaya pa din, siyempre. Mamaya pag sinabi mong may inis ka, may magagalit na naman. Sabi nga ng isang Canadian YouTuber, sabi niya, Ingay. sabi niya no doubt na maganda tumira dito. Yan nga lang. Yun yung mga reasons, 10 reasons kung bakit ano. Kahit na sila mismo na Canadian, nagsasabi siya na siya mismo na Canadian, nagsasabi siya na tumaas ang cost of living dito. Tapos nakaka-depress sa sobrang haba ng winter. Hindi na nila feel yung Canada life dati ba na parang tahimik, yung hindi congested na kasi sa kanila to matatawag eh. Ano na Sobrang to? daming tao na. Rush na yan sa kanila pagdating ng mga konting traffic, rush na yan sa kanila. Totoo. Yan ang pagkasabi niya. Kaya Kasi minsan tayo ng mga andito na stranger sa lugar nila, parang nagigilty ka no, kapag may marinig kang ganong mga topic. parang nagsasabi sila ng mga ganyan, parang napaka-negative sa atin na, di ba? Parang tayo ang nagbago ng buhay nila. Tapos ang pinaka ano doon na sinabi niya, Canada is the new India. Oh. So ibig sabihin, parang Hindi yun Hindi na sa- yun ang ano niya. Kung sa bagay, kinote mo lang kung ano yung oo, sinabi niya. Hindi sa akin ang galing yun. Kumbaga ano. Kung sa bagay, maano mo rin naman kasi tayo ng mga ibang lahi. Bukod sa mga kanila, mga taga-east. Parang sila yung sumasabak talaga sa politics na ano. Kung nakikita Active naman natin. talaga sila. Nakikita naman natin eh. Pero yung hangarin naman nila, hindi naman masama kundi siguro based din sa nakikita nila na mayroon silang maiambag sa lugar na gusto nila. Yun naman siguro ang hangarin nila. So kasi hindi naman papayag ang government na masama ang gagawin nila sa lugar na yon na para lang sa ano, di ba? Para sa ikabubuti ng lugar. Kahit dati parang kung ikaw ay dayo dito sa lugar nila na parang may marinig ka na parang inaagawan mo daw sila ng work. Tapos dito lang previous days lang napanood ko sa YouTube ng isang Canadian na Canada is the new India. Parang ang pangit pakinggan, no?
Kasi parang feeling nila, Yung sa bagay, yun kasi ang observation nila. Kumbaga kasi siyempre Canadian sila, nafe-feel nila yung Kaibahan pagbabago, na. yung pagbabago ng buhay nila dati noon kumpara sa ngayon na, 'di ba? na sobrang dami na siguro ng mga immigrants na pumasok dito. So ibang-iba na yung pamumuhay nila. Talagang affected siguro sila dahil dumami na yung ibang mga taga-ibang country na pumasok dito. Siguro ganun yung pakiramdam nila. Hindi naman natin sila masisi eh. Kasi talagang Oo, kasi alam nila yung naobserbahan nila eh, no? Tsaka alam nila yung pamumuhay nila Dati kumpara ngayon. sa ngayon. Yun lang, napag-usapan lang namin yung ganyan kasi pag nanonood ako kami ng Sa YouTube. minsan curious din ba? Kung ano yung mga opinion nila, no? Opinion nila about sa mga kung ano na yung buhay ngayon kumpara noon. So, ganun yung naging opinion niya. Dito na po kami ni Dadong sa bahay. Kahit ito sa loob para madilim. Marami naman bintana dito kaya hindi na ako nagbubukas ng ilaw. So, lagyan natin ng tubig. Ayan, dinidiligan ko lang ng paunti-unti yung mga plants namin dito sa loob. Yan, ang ganda na ng money tree ko. Ang laki na. Ayan. Tapos, buksan ko nga to. So, ito pa yung iba naming plants dito. Konti lang yung dinidilig ko dyan kasi lalo na walang bihira lang maarawan. Yan. Ito yung mga plants namin dito sa loob ng bahay. Ito kasi, kahit na hindi siya masyado naaarawan, okay lang naman. Pero pagka minsan, maganda yung araw dito, nilalagay ko sila dyan sa coffee table. Diyan ko nilalagay. Tapos, ino-open ko yung kortina. Buksan natin. So, dito, mansanas namin. Ayan o. Dilaw na. Itong side na to hindi pa namin nalinisan ni Dadong. Ayun na yung snow po pala. Tuloy-tuloy yung patak. So yan pa pala yung puno na papaputol namin. Ayan o. Itong sa bandang kanan. Kasi sobrang laki niya. Tapos naka-split na yung isang part ng sanga. So, delikado siya. Pag in case na humangin ng malakas, baka bumagsak. So, ganyan po tingnan yung labas. Di ba ang ganda tingnan? Tapos, pagka pumatak yung snow, lalo na pagka pumuti na itong daan. Ayan. Pero kahit ganyan nga, maganda tingnan sa labas. Pero mafe-feel mo talaga pag nandito ka na nakakalungkot talaga yung gantong panahon na yung fall tapos mag-winter. Mafe-feel mong talagang malungkot. Pinapaluto ako ni Dadong ng spaghetti. Tapos, yung ulam daw namin, kasi parang nagsawa na kami sa baboy, tsaka manok. So, yung ulam daw namin, itong fried sardines, tapos mag-omelette lang ako ng itlog. At, yun nga, gagawa ako ng spaghetti. Kasi minsan, yan eh, inuulam niyo yung spaghetti sa kanin. Tatawa ako dyan eh. Siya lang yung nakakagawa nun. Spaghetti, kanin. Tapos, ayan, meron pa kaming gumawa ako ng beef biryani.
So, ayan. Tira-tira. Si Dadong po kasi mahilig po yan mag-isip ng kung anong masarap kainin. Tapos kung sa tingin niya na kaya ko namang gawin, yan, papaluto niya yan. Kaya, ang usual naman namin kasing niluluto is yung chicken biryani. Tapos, nung isang araw, nakita niya na merong beef. Sabi niya, try mo kayo yung beef biryani. Kaya, ayun, tinry ko. Okay naman yung kinalabasan. Pero, mas malasa pa din yung, yung chicken biryani. Sabi ni Denise, itong beef biryani, parang naging shawarma rice na may beef. So, ganun. Pero, okay naman. Kasi parang light lang yung lasa niya. Kasi hindi ko masyado tinimplahan ng yung mga, yung hindi siya ganun kaalat. Tapos, nilagyan ko ng konting gata para hindi ma-dry yung beef. Kasi, unlike yung chicken kasi medyo juicy siya. Pero itong beef, kung halimbawa ipiprito mo siya, madadry. So, ginawa ko, parang ginisa ko lang, tapos nilagyan ko ng may yung mga spices, tapos nilagyan ko ng konting coconut cream. Kaya hindi siya dry. So, masarap naman yung kinalabasan. So, ayan po, nakaluto na ako ng omelette ni Dadong. Tapos, ayan, sinasalang ko na rin yung spaghetti sauce, tsaka yung noodles. Ayan. Tapos, nakapagsangag na rin ako. Ito yung ating konting karne lang yung nilalagay namin pang spaghetti sauce. Tinisa ko na siya sa olive oil na may sibuyas at may bawang. Ayun, sinangag din Dadong. Garlic lang yan. Nilagay ko. Tapos yung noodles naman, ayan, konti lang din. Kasi sila lang naman ni Denise yung kakain. Siguro mga 400 grams lang to. Ayan, luto na po yung sauce natin. Tapos, yung noodles, ayan na din. So, yung spaghetti sauce na ginawa ko, simple lang. Wala na siyang cream. Yung original lang. Yung Filipino style. Tapos nilagyan ko lang siya ng isang singles na cheese. So, ayan na. Tapos may konting, ayan o, yung sausage. So, ayos na yan. Kasi si Dadong gusto niya yung parang karinderya na lasa ng spaghetti. Ayaw niya yung parang titimplahan mo pa ng may mga condensed or may cream pa. So, mas okay yan kasi mabilisan. Ayan na. Yan na yung pagkain niya. Tsaka yung sinangag at yung sardinas at omelette. So, ayan po. Dahil ngayon, di ba, medyo lumalamig na. Pag after kong magluto, binubuksan namin tong dehumidifier. After kasi magluto, yung mapapansin mo minsan yung bintana, parang nagmo-moist. Kaya, pag binuksan mo yan, hinihigop niya yung moisture sa bahay. Tapos, ayan. So, dito yan naiipon. Yung tubig na hinihigop nitong dehumidifier. Ayan, o. Kanina, habang nagluluto ako, nasa 48 pa to eh. So, bumababa yung count niya. So, ibig sabihin, siguro yung moisture dito sa bahay, parang nababawasan dahil binuksan ko to. So, nakakatulong siyang mag-absorb ng moisture ng bahay. So, ito po yung espesyal na ulam namin ni Dadong. Ay, nakaubat ako. O, bakit? Kanina pa ako nag-video dito. Ay, pakuha ka ng tinidor. Kutsara. Ayaw ko mawala ng sardinas sa lata. Paminsan-minsan kasi sarap kumain ng sardinas. Ang tagal natin hindi nakakain pa, no? Ha? Wala. Ang tagal ko na hindi nakakain nito. Ay, naku, ayaw bumitaw. Ayan, no? Siksikan. Masarap to kasi fried.
Ay, ambot. Dadupay nga ako ng kutsara. Dami na rin pala isang lata, no? Bihis. Nahiya. So, ayan, oh. Ang dami din ng laman ng isang lata, yung peraso ko. 5. Kami namin matipid naman kami sa ulam. Yung ulam namin, ayan, omelette. Tapos, ito nga. Yung sardinas. Tadong, ito na yung plato. Oh. Carbo plus carbo. Ayan, okay, Saan po yung nakakita na yung spaghetti, inuulam sa kanin? Kay Dadong lang. Gano'n yung lakas ng trip niyan eh. Mamaya. Kala ko. Minsan kaya inuulam niyo yun. Ulam ko talaga yan. Sarap ng sardinas. Pas muna ako sa oatmeal. May ako ng oatmeal. Nakasawa din araw-araw ka. Ganyan. Yung? Oatmeal. Kahit ano. Once a day. Grabe, ang sarap ng sardinas. Na? Gusto mo lang kasi matikman eh. Nga. Kaso hindi siya maanghang. Ito na yung ulam namin. Wala naman kaming kasama dito. Ang espesyal po ng ulam namin. Sarap. Pero matindi daw yung sa Europe mo. Ngayon lang. Ay, kasi may sibuyas pala yung omelette mo. Ayan na si Dadong. After ng kanin, spaghetti. Hindi mo naman inulam kanina. Hindi ko lang napansin, ha? Kunti lang naman yung kanin ko. Oh. Papaliwanag. Paliwanag. Ayan si Dadong. Iinom na ng vitamins. Hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Bye-bye, Dadong.